Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako. What time is it? 11:16 a.m. here in Canada. Ito pong topic ko ngayon is also mostly sa mga ano sa atin, sa mga kababayan natin sa sa buong mundo. Sa mga nasa abroad pa, mostly. Kasi alam niyo po, yung sinabi ko kahapon, yung in-upload ko kahapon na pinost ko yung mga um, challenge sa mga Filipino vlogger na nasa YouTube. Ginawa ko yun to, like I said, to reconnect us as a Filipino people, around the world, di ba? Hindi ako yung bakit mo to ginawa, stuff like that. Yung para ba nag-aarte-arte, hindi ko po yung ginawa. Na ano lang po ako, ginawa ko po yun kasi naramdaman ko yung feeling na nasa ibang bansa, yung mga kababayan natin. Look, in Canada, I'm here this month, magto 21 years na po ako dito. So, in the beginning, nung nag-uumpisa pa lang ako, kasi pumunta ako dito, 19 years old, sorry may langaw, 19 years old po, nung pumunta po ako dito. Like I said before in my previous videos, bata pa lang ako when I started working. Kasi syempre iba ang hirap sa atin sa Pilipinas. I was not belong to a rich family or kahit middle class, hindi kami middle class. Talagang hirap. Hirap talaga. I remember I used to live in a squatter area in Beluna, in Quezon City. Talagang squatter siya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kaklase ko sa school, alam niyo naman, pag nasa school ka, cruel, may pagka-cruel yung mga tao. Yung yung ibang mga kaklase dahil nakakaangat, yung feeling bang i-down ka nila. May ganun kasi ako. When I was in grade 3, meron ako mga klase na, ay, diyan ka nakatira? Parang babuyan naman yung bahay mo. Yung ganun ba? So, ayoko naman tong humaba para sabihin sa inyo yung storya ko. Pero, mainly talaga, kaya ako inano yung Filipino Vloggers Challenge is, gusto kong makakonekta ulit sa mga kapwa natin Pilipino na kababago pa lang sa abroad. Nakakarating pa lang nila doon. Siguro mga 5 years pa lang sila doon, mga 3 years pa lang sila doon, or whatever, di ba? So, yun ang gusto kong makakonect sa kanila para hindi sila nalulungkot. Kasi I know it. I felt it. Okay? Na-feel ko yung ganong kalungkutan. Yung bang ang layo ko sa pamilya ko. Yung papasok ako, iniisip ko, sana kumakain na kami. Kasi, pasok mo, iba-iba eh. Meron kang panggabi, meron kang pang umaga. Diba? Yung pag umaga doon sa Pilipinas, gabi dito. Diba? Yung mga ganong bagay. So, anyway, nung mga 5 years pa lang ako dito sa Canada, na-depress ako, talagang depression din ako. Kasi and I was married that time, Married na ako that time. Pero nadidepress pa rin ako. Kasi, nalulungkot kasi ako na wala akong kasama. Even now that I'm here for 21 years, wala akong pamilya dito, kundi ang asawa at anak ko lang. Pumasyal ang mga magulang ko dito. At that time, we have no means. We have no means of letting them stay here or sponsor sila at that time. Wala kaming ganong means. Kasi, again, hindi, yung bang iisipin mo sa sarili mo, mag-asawa ka, kailangan mayaman yung pang-asawa mo. Hindi po ganon. Hindi po ako nag-asawa. Sandali lang. Kasi itong langaw talagang pinaparin niya ako. Ewan ko bakit hindi tumatabi sa akin. Sinisira itong mood ko eh. Anyway, balik tayo. Sorry po. Yun nga po, yung kalungkutan nandoon. Na kahit may asawa ka, tapos at the time, after 24, nabuntis na ako eh. Tapos, syempre, lonely ka na naman kasi wala kang kasama sa bahay. Ang asawa ko nagtatrabaho sa gabi. Diba? Straight na gabi yun. Wala akong kasama sa bahay. So, hindi ako nakakatulog ng maigi. Ganun po ba? Yung feeling ko, hintayin ko siya para makatulog ako kasi hindi sa natatakot ako, yung wala lang kasi akong kasama eh.
hindi masarap matulog pag wala kang kasama dahil nasanay ka na marami kayo sa bahay sa Pilipinas, di ba? Tingnan nyo naman, 6 kami. So, magkakasama kami lahat sa isang bubong. So, syempre, yung feeling na ganun, na after that years na nandun ka, bigla na lang, ay, mawawala na yun. Right? Yung hindi na ganun kadami ang tao sa bahay mo. Iisa ka na lang, di ba? Tapos buntis pa ako. So, yun. So, I know how it feel to be mahirap nang nasa abroad. Akala ng mga tao sa Pilipinas, dahil nasa abroad ka, ang sarap ng buhay mo, pero hindi talaga. Okay, you eat 3 times a day, fine, or more. Or you eat a little bit better than them. Pero hindi pa rin ganun kasaya. Meron pa rin, missing. Diba? May missing pa rin. Kaya hanggang ngayon, 21 years na ako dito. Been married for 20 years, 21 this year. Pero wala akong kamag-anak dito, ako lang. Wala akong kapwa, wala akong mga magulang ko nasa Pilipinas, mga kapatid ko nasa Pilipinas. I get used to it, I guess. Kasi syempre, iba pag nagkaanak ka na may kasama ka na. Kaya ang anak ko, binaby ko kaya spoiled. Sorry, pero yun ang ginawa ko. Yung buong buhay ko, kasi lahat naman ng mga magulang ginagawa yun, di ba? Our life evolves with our children. Ganun ang ginawa ko talaga. I put my concentration to my son. Ganun ang ginawa ko. Pero yeah, sinasabi ko lang po to dahil I know yung mga kababayan natin sa abroad, hindi madali na nag-iisa lang kayo dyan. And I'm feeling it kasi experience it na Hindi sa nagmamagandang ko yung mas magaling ako sa inyo or whatever, di ba? Hindi po ganun. I just want to share with you how I felt 15 years ago or 16 years ago nung bago pa lang ako dito. I've been through different kinds of job. Okay? Mahirap pag nag-i-start ka pa lang. When I get married, after I get married, I finish my contract to the company I work with. Okay? I got married with my husband. And then after that, I look for a job. Okay? Mahirap pag wala kang kahit ba sabihin mo, kasi hindi naman ako nakapagtapos ng college So, mahirap maghanap ng trabaho. So, nag-venture ako sa fast food, which is easy to find here. Madaling makahanap ng trabaho pag gusto mo, linya mo fast food. Ganyan. Maraming trabaho niyan dito. So, I start from the bottom. Okay? Then become, a manager. And then after that, you know what? Nagkasakit ako and everything like that. So, ganon. So, pag nagkakasakit kayo sa ibang bansa, mahirap. Napakahirap. Walang tutulong sa'yo. Ang anak mo bata pa, you're all alone, your husband have to go to work, or else you won't get paycheck. Right? So, you know what I mean. So, ganon ang nararamdaman ko para sa ating mga kababayan sa buong mundo. Sa totoo lang, mahirap ang nasa abroad. Akala lang siguro ng iba, masarap. Pero hindi. Kaya pag nakakita ko ng mga show na related to the people or the Filipino people abroad, natatouch ako kasi napuntahan nila. Katulad ng mga celebrities sa ABS-CBN or other GMA or different kinds of channel station. Pag nagpupunta sila sa ibang bansa, nakikita nila yung mga kapwa nating Pilipino. Nasasayaan ako doon kasi nagsishare sila ng time nila. Even though they get paid for it, pero napapasaya nila yung mga tao katulad natin mga Pilipino sa ibang bansa. 'Di ba? Pag nakikita natin, ang daming mga Pilipino, hindi ko akalain na ganito karaming mga Pilipino. 'Di ba? Parang ganoon po ba? Even now, dito kung saan ako nakatira, kukunti lang mga kilala kong Pilipino. Imagine. Kung hindi pa mga mga nurse ko, o kaya yung mga nasa laboratory para kumuha ng blood ko, blood work ko. Hindi ko pa makilala mga Pilipino kasi wala kaming ganong karaming community. You know what I'm saying? Hindi ganong kalaking community namin. So, that's why I'm doing this. It's not for my own good. If you can relate with me, alam nyo kung ano yung nararamdaman ko, masasabi nyo, ay, may point siya. Kasi nararanasan ko at this time.
So, yun lang po, gusto ko lang pong i-share yan sa inyo kung ano ang hirap sa abroad, na kahit ba kumakain tayo ng 4 meals a day or more than that, meron pa ring meron pa ring in sa deep heart natin, yung bang sa puso natin, may kulang. Kasi hindi kompletong pamilya. It's different when you have your own husband and son, but you don't have the community of your family, the connection between you and your family. It's different. So, I just want to relate that to you guys, and I hope you still doing the challenge. Mag-challenge tayo, i-prove natin na tayong mga Pilipino, magkukonect sa isa't isa, na magtutulungan tayong makonect yung ibang mga Pilipino sa ibang bansa. Para meron tayong happiness in our heart. Ganun po ba? Kasi ganun nararamdaman ko pag nakakausap ko kayo Lahat ng mga subscriber ko dyan, kilala niyo po kayo, kilala ko po kayo, nakakausap ko po kayo, lahat po, nasusulatan ko kayo and everything like that. So, sa lahat po ng mga subscriber ko, at saka lahat ng mga nagbo-views nung video ko, at saka nag-word of mouth, yung sinishare yung vlog ko, o sinishare yung challenge ko sa ibang mga Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming salamat. Kasi, kung wala po kayo, hindi po ito may spread hindi masishare. So, yun po ang ko, yung, siguro matatawag na natin katulad ng isa kong vlogger na sinabi na, it's like an advocacy, which I think I'm doing it right now. Okay? Don't get me wrong po, hindi po ako nagmamagaling. Nag-share lang po ako ng feelings ko. Kasi itong journal ko, ito yung yung therapy ko para sa sarili ko. And I mentioned that in a previous vlogs that I have. This is my therapy, and if this is how I feel, I will share it with you guys. Yun po. So, salamat po ulit sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat po na nag-comment at nag-like ng videos ko. Marami pong salamat. Huwag po nating ignore na lang po natin yung mga negativity. Okay? Mag-share po tayo ng love and happiness sa mga kapwa nating Pilipino sa ibang bansa. Yun po. Para yung mga yun, magka-connect tayo, and maybe one day, we don't know, right? Maybe one day, when we connect to each other, magkita-kita tayo. Diba? Hindi nyo po alam. Baka mamaya, yung mga vloggers ko pupunta ng Canada, o kaya ako pupunta ng France, o kaya sa Rome, o kaya sa Japan. Diba? So, makikita natin ang isa't isa. O kaya, one day, pag yumaman ako, what a chance of that, I don't know. Maybe one day, magkita-kita tayo sa isang place, diba? Katulad ng America. Kung saan ang mas malapit. Para lahat tayo makapunta doon. Parang bakasyon ba? Tapos magkita-kita tayong lahat. Oh my God, that will be a blast. I think it will be amazing. Imagine talking, seeing ourselves in YouTube, and then after that, we meet each other. That will be amazing. Parang family reunion ng YouTube. Ayan, idea yan. Yan ang magandang idea. I like it. So, family reunion of YouTubers. Oh, Filipino family reunion. Oh, of YouTubers. Diba? Bongalicious. Oh, diba? Magandang idea yung pwede. Bet na bet natin yan. Pag pag-isipan natin yan. Yan ang mga gusto ko, yung mga kanyang idea pumupunta sa utak ko na, makikita sila. Mapapasyalan ko sila. Mamimit ko sila in person. Diba? So, yun lang po. Gusto ko lang pong i-share ngayon itong araw na ito. Kung anong nasa isipan ko. At kung bakit ko ginawa yung Filipino Vloggers Challenge. Yun lang po. At again, marami pong salamat sa inyong lahat ng nanonood sa akin. At nag-subscribe, at nag-comment, at nag-like. Marami pong salamat. Pero wag po natin kalimutang i-share yung mga bagay na ito sa iba't ibang Pilipinong kapwa natin Pilipino. Okay? So, yun lang po. Maraming pong salamat ulit. At hanggang bukas, magkita-kits. Okay? Bye-bye. Take care. And God bless.